Welcome sa Araling Panlipunan 3 Reviewer Week 1 to 2 with answer key from 1 to 20. Ito si Teacher JM ang inyong guro ngayong araw. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. At ang panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap, bilugan ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Number 1, ito ang kabuuang paraan ng pamumuhay ng mga tao bilang kasapi ng komunidad o lipunan. A. Wika. B. Kultura. C. Kaugalian. D. Paniniwala. Number 2, ito ay inaasahang pag-uugali ng mga pangkat ng tao. A. Kultura. B. Tradisyon. C. Kaugalian. D. Paniniwala. Number 3, ito ay tumutukoy sa ideya, pananaw, at saloobin ng grupo o lipunan. A. Wika. B. Tradisyon. C. Kaugalian. D. Paniniwala. Number 4, saang aspeto makikita ang kultura ng isang tao? A. Wika at panitikan. B. Kaugalian at tradisyon. C. Paniniwala o relihiyon. D. Lahat ng nabanggit. Number 5, ito ang pangunahing produkto ng lungsod ng Bacoor. A. Tahong, talaba at isda. B. Kapeng barako. C. Nyog. D. Lanzones. Number 6, anong tanim ang tanyag sa Paete, Liwliw at Nagklaran? A. Nyog. B. Palay. C. Kape. D. Lanzones.
Number 7, ito ay ang mga pananalitang ginagamit ng mga tao sa pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon. A. Paniniwala. B. Kaugalian. C. Tradisyon. D. Wika. Number 8, ito ang kadalasang tanim sa mga lugar na higit na maulan kaysa sa maaraw tulad ng Batangas. A. Tubo. B. Abaka. C. Saging. D. Lansones. Number 9, saang lalawigan nangunguna ang produksyon ng palay at niyog? A. Cavite. B. Laguna. C. Batangas. D. Quezon. Number 10, ano ang dalawang uri ng klima na ating nararanasan sa ating rehiyon? A. Tag-ulan at taglamig. B. Tag-ulan at tag-init. C. Tag-init at taglamig. D. Wala sa nabanggit. Number 11, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kaugalian ng isang tao? A. Nagmamano si Rosa sa kanyang lolo at lola. B. Paborito ni Gina ang halo-halo ng digman sa lalawigan ng Cavite. C. Taon-taong pumupunta ang pamilya ni Helga sa Pahiyas Festival sa Quezon. D. Ayon sa lola ni Fatima, bawal raw magwalis tuwing gabi upang hindi mawala ang swerte. Number 12. Kung ikaw ay nakatira sa tabing dagat, ano ang hanapbuhay ng mga tao na mayroon dito? A. Pagtatanim ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao rito dahil sa malawak nitong lupain. B. Pagtotroso ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao rito
dahil sa malawak na kagubatan. C. Pangingisda ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao rito dahil sa malawak nitong karagatan. D. Wala sa nabanggit. Thirteen. Bakit mahalagang malaman ang matutunan mo ang kultura ng isang tao? A. Upang mas maintindihan ang isang tao. B. Upang malaman ang paraan ng pamumuhay ng isang tao. C. Upang matutuhan kung paano makibagay sa isang pangkat o grupo. D. Lahat ng nabanggit ay tama. Number 14. Bakit ang mga tao sa Tagaytay ay nagsusuot ng makakapal na damit? A. Dahil malapit ito sa dagat. B. Malamig ang klima sa lugar. C. Mainit ang panahon. D. Dahil mausok ang lugar. Number 15. Bakit ang mga Badyaw at Samal ay nakatira sa mga bangkang bahay? A. Dahil sa malawak nitong lupain. B. Dahil sa malawak na karagatan. C. Dahil sa malawak na bundok. D. Wala sa nabanggit. Number 16. Kung ikaw ay namasyal sa Tagaytay at malamig ang panahon, ano ang iyong kakainin? A. Mainit na sabaw. B. Sorbetes. C. Cake. And letter D. Milk tea. Number 17. Alin sa mga sumusunod na pangungusap
ang nagpapakita ng kanilang kultura. A. Si Lina ay taga Cavite at gumagamit ng wikang Tagalog. B. Si Jose ay nagmamano sa kanyang lolo at lola bago umalis ng bahay. C. Naghahanda ang pamilya ni Mark ng bilog na prutas tuwing bagong taon. D. Lahat ng nabanggit ay tama. Number 18. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa urban na lugar? A. Palayan. B. Kagubatan. C. Malalaking gusali. D. Kabundukan. Number 19. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa materyal na kultura? A. Pasko. B. Bahay kubo. C. Pagmamano. D. Datu. Number 20. Alin sa mga sumusunod ang kabilang sa di-materyal na kultura? A. Pagkain. B. Tirahan. C. Kasangkapan. D. Kaugalian. At ngayon naman, ating sagutin ang mga katanungan. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik D.
Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutunan sa ating araling ito. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment and share na rin sa ating mga videos. Maraming salamat. Paalam.